Totoo ba na wala nang kontrol si Senador Marcoleta dito kay Sergeant Orly Gotesa na kanyang iniharap sa Blue Ribbon Committee bilang testigo na nagdiin kay Saldico at saka kay Martin Romualdez nung nakaraang hearing? Ito kaya ko tinatanong kasi may mga report ngayon na tila nagbago na raw. May report pa nga na bumaliktad na at mukhang siya ay nagamit o nagpagamit sa mga naninira sa gobyerno. Wow! Kasi kaya po ito ay pinag-uusapan natin. Ngayon po hindi sigurado kung nasan siya. Itong si Orly Gotesa. Sabi ng Philippine Navy at Philippine Marines, wala sa kanila. Yan ang tiniyak ni Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Mike Defensor na kasama ni Senador Marcoleta na siya nag-produce dito kay Orly na nasa Marines ito. Baka nakalimutan ni Senador Marcoleta at saka ni Mike Defensor na si Ping Lacson maraming kaibigan sa military, retirado man o aktibo, kasi maliban sa kanyang pagiging senador, yan ay naging PNP Director General. Kaya nire-respeto yan ng mga general. Ngayon, ang sinasabi ni Senador Ping Lacson na nagbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee, wala sa military, wala sa Marines. Itong si Orly Gotesa. Nasa siya ngayon? So, lalo hong nagkaka-interes ang Senado, ang Blue Ribbon Committee, at saka tayo siguro magka-interest na rin, na talagang siya ay dapat humarap muli sa public hearing sa November 14 para malaman kung ano nga ba siya ngayon. Siya ba ay kakampi pa ni Mike Defensor at ni Marcoleta, Senador Marcoleta, o siya ay bumaliktad na? Kasi may mga report na di umano nagsisisi na, di umano may matinding paratang pa, nabayaran lang daw. Kaya siya ay pumayag na testigo para siraan si Romualdez at Saldico. Yun ang paratang. Pero alam naman natin na dapat yung Saldico at Romualdez ay talagang dapat imbestigahan. Kaya lang iba yung sinabi kasi nito si Orly doon sa unang pagdinig. Ngayon lumalabas yung di umano'y bumaliktad. Siya lang ang makapagtatama niyan. Kaya dapat siyang humarap muli. Siya yung magsasabing kaya ba niyang panindigan ang kanyang mga naunang sinabi at sinumpaang salaysay kahit na may problema sa notary? Or talaga bang nagbago na siya at aamin siyang nabayaran lang o tinakot lang? Siya po kasi ay dating membro ng Philippine Marines. So ngayon hindi natin alam kung nasaan ito. Kasi nagsalita na ang Philippine Navy, nagsalita na si Senador Ping Lacson na wala daw sa kamay ng militar itong dating militaring ito. Nasaan siya ngayon? Delikado yan. Kasi pagkatapos itong undas na ito, maraming pwedeng mangyari. Magre-resume officially ang Kongreso at Senado after ng kailang mahabang recess sa November 10, kung di ako nagkakamali. Then November 14, naka-schedule na ang Blue Ribbon Committee. Natigil itong public hearing nila matapos mag-resign noon si Senador Ping Lacson as chairman. Pero kinumbinsi ni Senate President Tito Soto at majority ng mga senador na si Ping Lacson ang tama, may kakayanan, karapat-dapat muling maghawak ng chairman. Kaya ihahalal ulit yan. Kasi yung paglagay ho ng chairman sa mga komite, dinadaan sa plenaryo. Kaya sa pag-resume nila, pagbabalik sila November 10, anytime bago yung actual na election na hearing, i-declare ulit yan na as new chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya kung darating si Orly Gotesa na isa sa mga testigo, maganda ito. Pero may report na posible daw dumating si dating Speaker Martin Romualdez dahil inimbitahan na. Ang relasyon kasi dun sa parliamentary courtesy, pag inimbitahan ang congressman, pwede siyang dumalo o hindi. Pwede rin naman siyang volunteer na dumalo sa public hearing. Ganon din na Senado. So pag dumating ito, maganda ito.
harap-harapan. Marcoleta, Escudero, na parehong bumanat kay Romualdez, then kung si Romualdez ay haharap, tapos nandiyan pa yung testigo si Orly, abay di, malalaman natin eye to eye, face to face, kung sino ang ating papakinggan at papaniwalaan. Mahalaga yan. Kasi continuous dapat ipagpatuloy ang live broadcast, social media at traditional media ng Blue Ribbon Committee. Iyan ang kailangan. Although meron na din ilalive ngayon ng bahagya sa ICI, pero matipid, alanganin pa eh. Sa Blue Ribbon Committee, walang bawal. Kasi yan ay hindi naman korte. Yan ay, tawag dito, in aid of legislation. Ano inyong masasabi yan? Samantala, eto, isingit natin ito. Itong issue sa SALN, Statement of Asset and Liabilities. Alam po ninyo mga kaibigan, kayong mga politiko, local and national, wala na kayong maitatago. Masyado ng gising, aware na, naninindigan na ang mga Pilipino na kanilang makilala ang inyong pagkatao, ang inyong negosyo, ang inyong lifestyle ng mga politiko. Mula nang pumutok itong scam na ito, mga project sa pamahalaan, nagka-interest na ang mga Pilipino kung saan nga ba napupunta ang kailang pera. Kaya pag kayo ay hindi nagsabi ng totoo sa Statement of Asset and Liabilities, ilalaglag na kayo ng mga botante pagdating ng eleksyon. Pagod na, ayaw na ng mga botanteng Pilipino, ang matitinong Pilipino, ng mga nagsisinungaling, nandadaya at involved sa korupsyon ng mga politiko. Ang dating kasi ng pandadaya, hindi nag-declare ng tama sa SALN, Statement of Asset and Liabilities ng mga politiko, ibig sabihin niyang korap. Ibig sabihin may tinatago. Ayaw na ng mga Pilipino yan. Masyadong nagising ang mga Pilipino ngayon sa ingay ng social media, traditional media. Naramdaman nila at nakita nila ang kanilang karapatan at obligasyon. Huwag manahimik pag pera ng bayan ang pinag-uusapan. Huwag manahimik sa ganitong sitwasyon na ang karapatan nila ay sagrado na dapat gamitin sa tamang pamamaraan. Kaya ang panluloko ng politiko, pandadaya ng politiko, at iba pang maling ginagawa ninyo, pang-aabuso sa bayan, hindi na pwede ngayon yan. Gising na, malakas na ang loob, dahil yung rule of law na pinapairal, due process, pagrespeto sa karapatang pantao, yan ang galaw ngayon ng kasalukuyang pamahalaan. Kaya yung mga mahilig mandaya, mahilig manggoyo, may paglalagyan na kayo. Malapit na ang katapusan ninyo.